Hello, hello po mga katoto. Narito na naman po kami para i-share sa inyo ang aming karanasan sa pagbili or kung papaano namin nabili ang aming sasakyan. Ito po mga katoto. Ayan. I-share po namin yung journey namin dito sa Canada para kapulutan niyo po ng aral at kapulutan niyo po ng inspirasyon kung nagbabalak po kayo na pumunta dito sa Canada. So, bago po ang lahat, gusto po sana namin muna sabihin or ikwento paano nga ba namin nabili yung aming dalawa pong sasakyan. Nabili po kasi kami po yung gumagamit. Opo, ito ay isang utang galing sa bangko, yes. Pero as long as na nahuhulugan po namin, means sa amin po yun. Yun lang po yung alam naming term para masabi na sa amin. Hindi naman po namin pwedeng sabihin na sasakyan ng bangko, di po ba? Yun po sa amin, ayon po sa aming kaalaman, Sa amin na po yun. as long as po na nababayaran namin, hindi pa siya Nahihila ng nahihila ng bangko. bangko, Yan. kami po ang gumagamit, Sa amin nakapangalan. sa amin nakapangalan, means sa atin po yun. Kahit po utang yung ating napupundar, sa atin po pa rin yun. Wag po natin iisipin na hindi sa atin yung mga napupundar natin kahit na ito ay utang pa. Dahil parang motivation po sa atin or parang makakapagbigay ng dedikasyon para magtrabaho kasi meron tayong dapat bayaran. Yan. Meron pong magsabi na hindi pa sa inyo yan, sa bangko pa yan. Yes, true po yun. Inutang po namin, ang nag-finance is ang bangko, pero kami po ang gumagamit, sa amin po nakapangalan. Kami po yung nagbabayad. Kami po ang nagbabayad, nandito po sa aming bahay, nakapark. So means po sa amin po yon. Or kung kayo naman po ay meron din pong loan na sasakyan, sa inyo po yan. Wag po kayong mag-isip na hindi po sa inyo yan, okay? Okay. So, yun po. Ayun, ikukwento po namin kung bakit po kami kumuha ng sasakyan dito sa Canada. Kailangan ba talaga na kumuha ng sasakyan? Kailangan ba talaga na mangutang ng sasakyan dito sa Canada o bumili ng sasakyan dito sa Canada? Ayan po mga katoto. Ang una po namin ginawa nung bumili po kami ng sasakyan is meron po kasi kaming kakilalang dealer ng sasakyan. So, nagtanong po kami doon kung pwede ba kaming kumuha or mag-loan or mangutang ng sasakyan. So, that time po, may kwento lang po namin. Kung napanood nyo po yung dati naming video na nagpapaalam siya sa sasakyan niya. So, yun po yung sasakyan namin noon na una. Kasi po, isa lang po yung sasakyan namin nung una dahil magkapares po kami ng trabaho. Nagtatrabaho po kami dati sa farm. Iisa lang po yung company na pinapasukan namin, same ng hour ng trabaho namin at uwi, same lang din po, papunta at pauwi. Kaya hindi po namin kailangan ng dalawang sasakyan. At saka kung napansin nyo din po or napanood nyo din po yung isa pa po naming vlog na didids po kami kada winter. Na ano po, nababalahaw kami po kada winter. Yan. Kada winter po yun, ganun nangyayari. So, ang nangyari po doon sa sasakyan, nagkaroon po siya ng damage or butas sa ilalim. So, yun po, tinanong namin yung aming dealer kung
pwede pa namin siyang ipagawa or kung pwede pa namin siyang ipagawa or pwede pa siya sa insurance kung makaka-claim pa kami ng insurance para doon. Tinanong namin kung covered pa siya. Ngayon, tinanong nung dealer namin, kasi yung dealer po namin mabait. Kaya kung kailangan niyo po ng sasakyan, at Kung nandito po kayo sa Canada, Mhm. sa Manitoba, lalo-lalo na kung nahihirapan po kayo kumuha ng sasakyan, pwede niyo po kami kontakin para matulungan. Mag-message lang po kayo sa page natin na RPTV Opo. at tutulungan po namin kayo kung paano po kumuha ng sasakyan. I-introduce po namin kayo dun sa dealer na tumulong din po sa amin. Mabait po siya. Mabait po yun. Okay. So, yun nga po, nung tinanong po namin siya, sabi niya, tinanong niya kung ilan na yung tinakbo ng sasakyan, Mileage yung niya. mileage niya. So, kasi kami, yung sasakyan kasi na yun, parang ginagamit namin lagi. Araw-araw So, talaga. araw-araw. So, ang biyahe po ng trabaho namin nun, from doon sa tinutuluyan namin. Kasi yung company po na tinatrabuhan namin ng farm, nagpo-provide po sila ng accommodation. accommodation. So, from sa bahay po, sa bahay namin, noong una naming bahay, hanggang sa work namin, at least 1 hour and 10 minutes. 10 minutes. Ganun po Pero siya. doon sa bahay na tinutuluyan po namin, bahay to bahay na tinutuluyan namin is 1 and a half hour yung biyahe. So, kada Saturday, Sunday po, umuwi kami kapag wala kaming weekend work. So, yung travel po niya is napakalayo. At Kaya saka mataas. dito po kasi sa amin, yung mga tinatravel namin as in talagang malalayo. Malalayo siya. So, yun nga po, nung nasira yung sasakyan namin, yung kotse. yung kotse po yung ginagamit pa namin noon. Nagtanong kami doon sa aming dealer kung ano yung dapat namin gawin. So, in-advisean kami na dapat is ipakita namin kung saan malapit dito na pagawaan, which is yung Caltire. Ngayon, di na siya pwede sa namin, sa insurance, kasi yung mileage niya is talagang nasobrahan na siya. Over na yung yung mileage niya. So, ang ginawa namin, di ba, nag-ask ka sa Caltire. Pero ang sabi ng Caltire kasi dati, sa transmission siya. Kumbaga malaking problema siya. Para sa akin, kasi hindi ko naman alam na magkulikot ng mga sasakyan, hindi ako marunong gumawa ng sasakyan, kaya hindi ko alam kung gaano kagrabe, pero tumuturo po yung oil niya sa baba. Kaya nangangamba kami na baka masirahan kami sa along the trip namin o sa daan namin. Ayun, nagdesisyon po kami na i-trade na lang siya. Yan. So, nung tinrade namin siya ng SUV, kung nakikita nyo po yung lagi po naming ginagamit, kasi yun po is napakatipid. Ang tipid-tipid po niya, para siyang kotse din, 1.5 lang. 1.5 yung makina niya. Yung makina matipid po siya. Kaya po namin pinili na SUV yung kukunin namin kasi medyo mataas po yung clearance niya sa baba. Kasi dito po sa Manitoba, hindi po naman lingid sa lahat ng nandito sa Canada. Lalong-lalo na sa mga Alberta, Vancouver. Yung mga yan, magaganda yung temperature dyan, maganda yung pag-wind, kaya hindi masyadong ganong kakapal yung snow. Pero sa Manitoba po, as in talagang makapal. Yung winter, mararamdaman mo talagang makapal. Kaya yung kotse, medyo hindi siya ideal kapag ka-winter. Summer, okay siya. Fall, summer, pero ka-winter talaga, as in makapal na, medyo kawawa po yung kotse. Lalo po yung trabaho niya dati is dumadaan po ako ng gravel road, tapos napakalayo. At Tapos ilang minuto kasi yun? 45 minutes papunta po doon sa may sa trabaho ko. Kaya
kailangan po yung sasakyan na mataas. Tapos kampante ka na hindi hindi siya mababalahaw o hindi ka masisiraan sa daan. So, yun po mga katoto. Naisipan namin, nagplanuhan na namin na i-trade na yung kotse. Kinausap namin yung dealership or yung agent na kakilala namin. Tapos, yun, tinulungan kami na i-provide lahat ng mga kailangan ng mga requirements. Yun, kinuhanan po kami ulit ng mga pay stub, yung proof of income, tapos yung mga address din, yan, para i-update nila dun sa system nila. Tapos, syempre, yung credit score din, kailangan din na maganda din para pagkatiwalaan ka ulit ng bangko. Ngayon mga katoto, yun yung mga requirements na hiningi sa amin. Tapos, ayun, nung time na nakapag-desisyon na kami, kasi wala kaming ginagamit na sasakyan mga katoto, kasi isa lang yung sasakyan namin noon. Si Commander noon, nasa malayo pa siya, hindi pa kami magkasama sa trabaho. Kailangan namin mga katoto. Kaya nagdesisyon na kami na, sige, i-trade na siya. Tapos, yung dating kotse, binili din nila, di ba, ng 13,000? 14,000. Binili nila ng 14,000. Tapos, yung yung parang... Yung price niya na natitira doon sa pagkakaload niya, yun din po yung pagkakabili ng bangko. Kumbaga, wala na po akong utang, binili niya as in yung bangko. Kumbaga, zero. Kumbaga, hindi siya trade siya, pero hindi kami nadagdagan ng price doon sa bago namin sasakyan. Kasi po dito, yung mga hindi po nakakaalam, yung minsan pag tinitrade mo yung sasakyan mo na gusto mo nang mag-upgrade ka, pagkakuha mo, example, binili mo siya ng 20,000. Tapos, nabayaran mo na siya o nakahulog ka na ng 10,000. Tapos, nag-appraise po yung bangko na bibiling ko itong sasakyan mo na to na 7,000 lang yung halaga niya. Ibig sabihin, may 3,000 ka pa po na kulang doon sa natitirang utang mo doon sa sasakyan. Ngayon, gusto mong mag-upgrade mga katoto sa panibagong sasakyan. Ngayon, ang gagawin ng dealership mga katoto, bibili nila yung sasakyan mo na dati, na luma, na 7,000, yung pag-appraise nila. Tapos, yung bagong sasakyan mo, yung price niya, madadagdagan doon sa kulang mo doon sa dati mong sasakyan, as yun yung 3,000 mga katoto. Para wala ka nang ilalabas na pera, hindi mo kailangan i-full paid yung dati mong sasakyan para na makakuha ng panibagong sasakyan. Dadagdag nila yung 3,000 sa panibagong mong sasakyan. Kaya ganun yung nangyayari mga katoto. Yan. So, pero yung sa amin po hindi siya nadagdag. Kumbaga, kung ano po yung natitirang utang namin dun sa may sasakyan namin sa kotse, ganun din po yung price na pagkakabili ng bangko o ng dealership. Kaya parang na zero kami doon, na okay kami lahat doon. Ngayon kumuha po kami ng panibagong loan siya. Ganun siya mga katoto. So, actually po, binili po namin yun, hindi po dahil gusto namin ng bago. Kundi po... May reason po siya. Kasi po, dito po sa Manitoba, long drive. Laging long drive yung... Lahat naman sa Canada. Pero... dito sa dito sa atin is parang maliit na city. So, kung ikukumpara mo doon sa malaking city, konti lang yung kung hindi ka nagta-travel ng out of the city, hindi ganoon ka layo yung binabiyahe mo. So, dito po kasi sa amin, like Ethelbert, sa isa naming bahay, at saka dito po sa Dauphin, kung saan kami nakabili ng isa pang bahay. Pag tina-travel po namin yan, kasi minsan pumupunta kami po doon para i-check yung bahay, ganon. Tapos, ang biyahe po noon is around at least 45 minutes. So, malayo po yun.
kapag nasiraan ka po sa gitna at walang signal, Tapos winter, hindi mo alam kung paano yung Gagawin. gumawa ng sasakyan. Sa amin po kasi, kaya po pinili namin yung Bago. brand new kasi wala po kaming knowledge about sa sasakyan. Yun po yung reason. At saka, Yung layo din ng travel mm-mm. para yung peace of mind mo na habang nagdadrive ka sa malayong lugar, kampante ka na hindi ka masiraan. Ganun siya mga Yeah. kapoto. So, yung sasakyan po namin na SUV, ang bi-weekly po namin doon is $384 po ang bi-weekly namin Kumbaga, doon. multiply mo siya ng 2 para sa 1 month mga katoto. Tapos, ang ano namin doon, ang Insurance po ng sasakyan, yun po yung pong 384, kasali na po doon yung insurance ng sasakyan na kunyari pag nasiraan ka sa daan, i-kontakin mo lang yung road assistance nila mga katoto. Kapag kasi brand new yung kinukuhang sasakyan dito mga katoto, meron silang package deal o yung promo o kaya yung kasama na deal dun sa sasakyan yung road assistance. Meron kasi siyang within 6 years, pwede mong magamit yung road assistance na yon. Free siya para kung masiraan ka man sa daan, kukunin ka nila o itotow nila yung sasakyan mo para ipagawa doon sa malapit na pagawaan. Ganun siya mga katoto. free yun. Pero meron siyang mileage na kailangan mong i-maintain. Dapat hindi siya sosobra sa pinag-usapan ninyo. Kunyari, 200. Sa atin, ang pinag-usapan po kasi namin, dapat hindi kami lumalampas ng 160,000 kilometer. Yan. Kapag sa loob ng 6 years. Yeah. So, after ng 6 years, at hindi pa rin namin naubos yung 160, wala na, expired na. Kasi hanggang 6 years lang. Pero Hindi kami, parang, ewan ko kung 6 years or 5 years. Basta, nandun lang siya. Nag-range lang siya sa 5 years. 5 to 6 Tapos, years. kapag naman, kunyari, wala pang 5 years o wala pang 6 years, tapos 160,000 kilometer na siya, wala na rin yung insurance niya. Hindi na siya covered. Ganon siya. So, yun po yung advantage lang ng brand new. Siguro yung second hand din, meron okay din, siya. pero additional lang. Ang advantage naman ng brand new pa, yun nga, peace of mind. Tapos, sa pagdadrive na kahit malayo. Tapos, syempre, yung pakiramdam mo sa sarili mo na bago yung service mo, bago yung dinadrive mo, tapos na mahirap kuhanin sa Pilipinas, di ba? Ganun yun, na ma-experience mo dito. Tapos, yung advantage pa noon yung mga insurance niya, katulad ng yung sa makina ng insurance, covered pa siya. Kumbaga, nasa, pa siya, ang tawag doon yung, basta, insured pa siya ng insurance ng company, mga katoto. Tapos, meron pa siyang road assistance, mga ganyan. May mga free change oil pa, mga ganyan yung yung mga previous nila pagka bago. Pagka naman second hand naman, marami din naman na hindi ka nagbabayad ng monthly or bi-weekly, pero yun nga, kung medyo mahina na yung sasakyan na nabili mo, meron naman magaganda, pero kung natsyempo ka sa may sira, mahirap po. Okay lang na bumili ng second hand, basta alam mo kung paano gumawa ng sasakyan, alam mo kung paano tumingin ng sasakyan. Sa amin po kasi, hindi po namin talaga alam kung anong klaseng sasakyan, kung okay ba siya, or hindi. Kung basta wala kaming alam. Maganda siya sa labas, tapos hindi na pala sa loob pala ng sasakyan is chop-chop na or whatever, hindi po namin alam. Kaya po kumuha kami ng brand new. So, yun po. Ang insurance po ng sasakyan namin, which is yung MPI na tinatawag nila, or Manitoba Public Insurance. Yun po yung
ang binabayaran po namin sa SUV po namin is $195 $195 monthly month. po yun, monthly. Mhm. Tapos bumili po kami ng isa pa po naming sasakyan, Which is yung truck. Mhm. Kasi po, yung time po na, Naghiwalay na tayo magtrabaho. diba? kasi po, dati po magkasama kami sa work. Pero dahil po, nung na-permanent resident po ako, at nakahanap po ako ng opportunity na makapagtrabaho sa iba para mabago yung trabaho ko. Oo. So, ginrab ko po yun, which is napakalayo po siya. Na from Ethelbert po, kung saan po kami nakatira dati, hanggang doon po sa St. Rose, kung saan po ako nagtatrabaho. Isa't kalahating oras yun yung biyahe mo. Mga isa't kalahating oras po yung biyahe. So, ang ginawa po namin, dahil magkahiwalay na po kami, kailangan po ulit namin ng isa pang sasakyan. So, ang ginawa po namin, kinuha po namin yung truck. Kumuha po kami ng truck. The reason why po is, unang-una po, nakita po namin na kailangan siya. Kailangan mo ng truck Pagka may bibilhin. kapag may bibilin kang bulke. Yung mga malalaking bagay. Kung ba, example, yung mga gamit sa bahay, puan, beds, ganyan. Oo, yung mga ref, ganun. Ref, yan. Or kung basta yung Basta malalaki siya. magagamitin po siya Oo. sa paghahakot. So yun po yung nakita namin na why not mag-truck na lang para at least kahit pa paano magagamit natin. Which is nagamit din talaga natin, di ba? Nagamit Malaking po tulong namin. po yun sa amin. Nagamit po namin nung lumipat tayo dito sa bahay natin dito. Yun po, maganda po na namin yun kasi talagang malaking tulong po sa amin. Hindi mo na kailangan na mamurwisyo ng tao, na hihingi ka ng pabor. Siyempre, hindi mo alam Na may trabaho mamaya, din naman yung mga tao. Yung hinihingan mo ng pabor, busy, pagod din. So, siyempre, Ganun din po yung, nakakahiya din. ganun din yung kinonsider namin. Consider namin. At saka, bakit brand new? Brand new kasi nga, gaya po ng sinabi namin kanina, ako po kasi yung nagda-drive ng truck. Wala po akong alam sa sasakyan, wala po akong idea. So, natatakot po ako, lalo yung binabiyahe ko is Malayo. halos 1 hour or kalahating oras na wala pong kabahay-bahay. As in, Totoo. bukirin talaga. So, nakakatakot siya. Lalo na dito po sa Manitoba, yung winter, as in grabe po siya. Yun. So, yung bi-weekly naman po namin ng aming truck is 389. 389 po ang bi-weekly po namin. So, konti Tapos, lang yung diferensya ng SUV Tsaka sa truck po namin. Yung pong truck, mga katoto, yung monthly insurance niya is mas mababa kaysa sa SUV. Ang truck po, ang insurance niya, $145 per month. Yung SUV po, ang monthly insurance niya sa MPI ay $195 per month. Kaya, tapos tinanong namin bakit mas mababa yung insurance ng truck kaysa sa SUV. Yun. Ang sabi ng MPI po sa amin, kasi yung SUV, kapag ka nakabangga ka ng deer, nakabangga ka ng kahit na basta nakabangga ka, na aksidente, malaki ang damage kasi mababa siya. Kumbaga, yung sa harapan niya, maraming masisira. Mababangga ka ng deer, wasak talaga. Pero SUV. yung SUV. Pero yung truck, mga katoto, mas mababa po yung insurance niya kasi medyo matangkad po siya. Kapag ka nadaanan mo yung nahit mo yung deer, medyo konti lang po yung damage kasi medyo mataas po yung clearance niya. Ganun po yung paliwanag ng MPI sa amin. Yan. So, yung pong sasakyan po namin is, ang ginagawa po namin para makatipid ulit po kami. Makatipid pa rin. Yeah, puro tipid na. Yung parang mo iniisip Tipid namin. na. Although po, alam po namin na yung sasakyan namin is magastos talaga magastos sa monthly o yung bi-weekly namin. Pero nakakasigurado naman po kami na masiraan man po kami,
makakahingi pa rin kami ng tulong na hindi Sa kami dealer. mangangamba kung magkano, Oo. ganon, yung Yung babayaran babayaran. namin. So, ang ginawa po namin, nagtanong po kami sa MPI kung ano po yung kung makaka-discount kami, kung ika-cash ba namin Yung yung insurance. insurance, annual. Kasi po pwede siyang, may option po sa pagbayad ng insurance, ng car insurance dito, yung monthly basis Mhm. or yung Annual. quarterly Mhm. or annually. Mhm. Kumbaga, ganun po siya. Ang pinili po namin is annual. Kasi ang paliwanag po ng NPI, mas makakatipid ka ng 200 20%. dollar per sasakyan, di ba? Mhm. Or per yung per year. Mas makakatipid ka ng $200 mga At katoto. least, At least. more or less $200 ang matitipid mo sa isang sasakyan. Kapag ka Kinash mo siya. kinas mo siya o binayaran mo ng buo yung Mhm. 1 year na insurance mo mga Mhm. katoto. Ganun siya. Ganun po yung ginawa namin. Binayaran po namin ng buo yung monthly namin, yung 2 sasakyan namin ng car insurance kasi para hindi na po namin yun iisipin Binabudget pa na sa ano, no? idadagdag pa namin sa monthly payment namin. Yung budget din namin. Mhm. At saka kung meron ka naman na pong cash or meron ka na pong savings na pwede mo naman nang gamitin, wag po utang. Kasi pag utang, Tutubo din yun. nakasave ka nga ng $200, Oh, pero yung tumubo tubo naman. naman niya is mas Oo. malaki yung tinubo. Wag po ganon. Oo. Ang sa amin po, kapag may savings ka na at nakatago ko lang naman sa bangko mo, Mm-mm. why not ibayad mo na yun sa car insurance mo and then magsimula ka ulit na mag-ipon. So, Mm-mm. kesa nagba-bi-weekly ka doon, why not mag-bi-weekly ka na lang sa account mo. Oo, So, instead, imbis na ibayad mo, doon mo na lang sa account mo ibayad. Ipunin. Nakasave ka pa ng 200, Oo. hindi ka pa mahihirapan na mag-budget kasi baka mamaya walang trabaho, walang matira sa iyo. walang matira na sa sweldo mo, ganun. Yung sa insurance niya, wala kang maibibigay. Ganun po siya. So ganun po yung ginawa po namin. Yung monthly insurance namin sa MPI, pinash na po namin para hindi na po kami mahirapan pa or mag-isip pa para sa monthly payment namin. For example, baka may magtanong, paano kung hindi, nagbayad kayo ng annual, tapos bigla napalitan yung sasakyan mo. napalitan yung sasakyan mo, Okay. or ibinenta mo na yung sasakyan mo. Oo. Diba? Okay, magandang tanong po yan, magandang tanong yan. Ang nangyari po sa amin dati, ganyan. Kumbaga, binayaran na po namin yung 1 taon na insurance namin dun sa kotse. Ganun siya. Ngayong kalagitnaan po ng taon, yung sasakyan nasira. Tapos po, kumuha po kami ng panibagong sasakyan. Ngayon po, ang insurance ng dating sasakyan na natitira, na hindi pa nagagamit hanggang sa buong taon, mapupunta dun sa bagong sasakyan. Kumbaga may transfer po. Ganun po yung kalakaran dito mga katoto. Kumbaga hindi po masasayang yung ibinayad mong 1 taon o yung natitirang taon na hindi mo pa nagamit, may pupunta sa panibago mong sasakyan. Ganun po siya mga katoto. Wala pong scam. Wala siya. Hindi ko po may scam ng insurance. Ibabalik po nila yon. Opo. Mababait po sila. Opo. Magiging credit po yun Ganun po yung sa ano inyo niya. ulit. Yan. Okay mga katoto, sana may natutunan po kayo dito sa video namin. Please don't forget to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel para mas marami pa pong matulungan itong video natin. Shoutout po sa aming napakabait na aming Beshi Fam TV. Yan. Beshi Fam TV, i-subscribe din po natin sila. Sila po ay isang travel nurse dito sa Canada at marami po kayong
mapupulot na mga klaseng luto. Pagluluto. Pagluluto, masasarap na mga pagkain. Pakain naman dyan. Oo. So, wag po natin kakalimutan, i-subscribe din po natin. Yan. Lalagay po namin sa screen. Mhm. Yan. Beshi Fam TV. TV. Yan. So, Shoutout po sa inyo, Beshi Fam TV. mababait po yung mga yan. Napaka-generous po nila. Supportive. Napaka-supportive po sila. Sana lahat ng friend, ganon. Yan. Diba? Okay, mga katoto. Kasi, ayun mga katoto, sinishare po namin yung karanasan namin dito sa Canada para meron pong matutunan at merong ma-inspire kung yung mga kababayan natin na pumupunta dito sa Canada o nagbabalak pumunta dito sa Canada, kung paano yung madadatnan nila na pamumuhay dito sa Canada. Opo, kasi naranasan po namin yung mga panahon na ang hirap po talaga maghanap ng kasagutan sa mga tanong na gusto nating itanong pero wala tayong malapitan na mapagtanungan. So nandito po kami po yung instrumento na pwede po kaming makatulong sa inyo kung ano man po yung inyong mga katanungan, comment down below or mag-message po kayo sa aming RPTV Facebook account. So doon po kapag po hindi kami busy at makikita po namin na ma-notify po kami na meron po kayong message, magsasagot po kami hanggat kaya po namin ayon sa aming nalalaman, sa aming experience, at sa lahat po ng mga nakasubscribe po sa amin. Willing po kaming sumagot din ng call. Basta hindi po kami nasa work. Basta free time po kami. namin available. Siguro meron na rin pong mga naka-try na tumawag sa amin, na nag-inquire, at lahat po sila is napagbigyan namin. Meron na pong natulungan din. Ng tawag namin, ang tawag nila, nasagot po namin, yung mga message po nila, nasasagot namin. Kung hindi man po kayo nasasagot, sana po wag po kayo magtampo, mag-message lang po kayo ulit, or wait lang po kung kailan po yung free time namin na masagot kayo, or magbasa po kayo sa mga comment kasi baka po yung tinatanong ninyo is tinanong na rin po ng iba at nasagot na po namin. Opo. Yun po yung namin. Po. Okay mga katoto. Yan. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. Bye-bye.